Hello mga boss, Louie Toribio, isa akong CAD operator. So ang gagawin natin ngayon mga boss is tutuloy lang natin yung tutorial natin dito sa V-Ray. So balikan lang natin yung mga part na ginawa natin. So yung part 1 na ginawa natin mga boss, tinuruan ko kayo kung paano mas realistic yung road natin. Yung part 2 naman natin is tinuruan ko kayo kung paano maglagay ng background. Yung part 3 naman natin, tinuruan ko kayo kung paano maglagay ng grass. Part 4 is tinuruan ko kayo kung paano gamitin yung mga image na trees, tsaka plan. Yung part 5 naman is tinuruan ko kayo kung paano maging realistic yung mga materials natin. So itong last part natin mga boss is tuturuan ko kayo kung paano yung setting bago natin siya i-render. So yung part 1 hanggang part 5 is gagawin din natin dito sa video na to. So wag natin patagalin pa mga boss, simulan na natin, intro muna tayo. So simulan natin mga boss, ito yung model na ginagamit natin dito sa tutorial sa V-Ray. So itong model na to, pwede nyo siyang i-download para makapag-practice kayo dun sa SketchUp nyo. So balikan lang natin yung ginawa natin. Yung part 1, andito na siya, yung road natin. So panoorin nyo yung part 1 natin. Yung part 3, yung grass naman natin na ginawang realistic. Panoorin nyo yung part ng part 3 sa grass. Ang wala lang sa atin dito is yung part 2, yung background. Tapos yung part 4, yung trees natin. Tsaka yung paglalagay natin ng materials. So unahin natin yung part 2, yung paglalagay ng background. So yung part 2 is babaguhin lang natin, ile-level up lang natin ng konti. Tsaka medyo papadalin lang natin ng konti. So yung procedure pa din natin is same pa din. So andito yung V-Ray Lite. Ito yon. Tsaka yung V-Ray SketchUp. Yung pinaka-setting ng V-Ray SketchUp. So, sa background, maglalagay tayo ng background dito gamit ang dome. Yan. I-click nyo lang tong dome light na to. Tapos, ilalagay nyo lang dito sa pinaka-center ng model nyo. Yan. Pag may nakita kayong ganyan, okay na siya. May background na tayo. So, next naman, is punta kayo dito sa pinaka-setting dito sa Asset Editor sa V-Ray SketchUp. Click nyo lang tong Asset Editor. Meron na kayong makikita mga setting. Yan. Click muna natin to. Tapos punta kayo sa light. Ito kasi sa materials naman ng setting. Dito muna tayo sa light. So meron tayong dalawa dito. Ito na yung dome light natin na nilagay. Tapos yung sunlight. So etong dalawa, i-combine natin itong dalawa. Gagamitin natin itong dalawang setting na to. Yung dome light lang is gagawin natin pinaka-background ng model natin. Tapos yung sunlight naman, ito yung gagamitin natin yung time kung anong gusto natin, rotation ng sun natin. Ayun yung gagawin natin ngayon. So, unang-una, ipindot nyo lang tong parang may arrow dito para meron kayong makikitang setting na dito. Sa dome light, meron din setting. So, dapat yung sunlight, nakaan siya. Yan, nakaan. Ito, yung custom orientation, i-an nyo na lang din. Kasi dito tayo mag-aano ng mga setting kung anong time na gusto natin. So, yung dome light natin, gagawin lang natin siyang pinaka-background. So, saan ba tayo pwedeng mag-download ng mga background dito sa model natin? So, punta tayo sa Google. So, punta lang kayo dito sa Polyheaven. So, madaming background dito na pwede nyo siyang i-download. So, punta kayo sa sky, tapos nature. Tapos hanap lang kayo na pwede nyo siyang or gusto nyo ilagay. So, ang maganda dito na background, itong sunflowers na background. So, i-click lang natin itong sunflowers na background, pwede na natin siyang i-download. So, nasa 4K siya. So, okay na siya. So, da-download lang natin. Pagka-download ng mga boss, ng background na gusto nyo, is punta ulit tayo doon sa SketchUp natin. Yan. Dito tayo sa SketchUp, na-download na natin yung background na gusto natin, doon sa Polyheaven. So, punta kayo sa dome light. Punta kayo dito sa parang rectangle dito. Yan. Texture slot. Click lang natin yan. Tapos parang may folder dito. I-click nyo lang yan. Hanapin nyo yung dinownload natin na background. So, ito yung sunflowers. So, i-click lang natin yan. Tapos, open. Wait lang natin. Ito na siya. Ito na yung pinaka-background natin.
So, ibaback lang natin. So, meron na tayong background. So, ang gagawin natin is ito yung pinaka-controller natin ng time tsaka date, hindi itong dome light. So, ang gagamitin kasi natin dito is pinaka-background lang. Itong background lang to. So, ang gawin nyo, punta kayo dito sa option. May makikita kayong setting dito. I-uncheck nyo lahat to. Yan, uncheck nyo lahat. Uncheck, uncheck, tsaka uncheck. Tapos punta kayo sa sunlight. Ito naman yung pinaka-controller natin do sa day tsaka night natin or anong time. So makikita nyo, pag binaban ko to, ito yung pinaka-sun natin mga boss ha. Ayan. So baban natin. Bumababa din yung sun natin. Yun. Ayan. Bumaba na siya. Ito, gabi na siya. Pero pag yan natin, mga 90 degree is parang nasa 12 o'clock siya. So depende kung ano yung taas ng sun na gusto nyo. Yan. Makikita nyo naman dito sa may ano dito. Ito naman is rotation. Rotation ng sun natin. Kung makikita nyo tong black na to, ito yung pinaka-shadow natin. Yan. Yan. Ganyan siya. So punta muna kayo sa setting para gumana yung pinaka-background natin dito. Yan. Punta kayo sa setting. Punta kayo dito sa, kunwari nakaganito siya. Yan. Punta kayo dito sa environment. I-click nyo lang yan. Tapos, i-off natin tong background natin. I-off natin. Kasi meron na tayong nilagay na background gamit ang dome light. Yan. Tapos, itong sunlight naman natin. Ito yan. So, yung dome light, yung intensity natin, may intensity dito kung gaano ko siya kaliwanag. So, nagre-range siya ng mga 30 to 50. So, nagre-range siya ng 30 to 50 yung intensity niya. So, nasa inyo kung ano yung gusto nyong kaliwanag ditong background natin. So, try natin siya ng mga 40 lang. 40. Yung ilalagay natin. Yan. So, kung ganyan, nakikita nyo, yung maliwanag yan, okay lang yan mga boss. Basta nasa 40, 30 to 50. Kayo na lang maglaro kung ano yung gusto nyong kaliwanag ng background natin. So, sunlight naman, dito na tayo mag-a-adjust. Kung makikita nyo mga boss, yan, ito yung model natin. So, yung direction ng shadow natin is dito. So, nasa harap siya, dito siya banda. Pag ni-rotate naman natin, yan, yung shadow natin dito banda, papunta. So, ang gawin natin, depende sa inyo kung saan yung direction ng shadow ang gusto nyo. So, sa akin, ilalagay mo natin siyang ganyan. So, dito yung direction niya. Ilalagay natin ganyan. Yan. Tapos yung time na gusto nyo, kung medyo ang time nyo is 12 o'clock, or ibaba nyo na lang konti kung ano yung mga 3 o'clock, or 8 o'clock, 9 o'clock, yan na lang din. Yan. Tapos, adjust lang natin ng konti yung shadow niya. Kung gusto nyo, okay na to. Yan. Pwede natin siyang i-test dito sa rendering. Pero, pag nagtitest kayo ng rendering nyo muna, kasi hindi pa naman final, punta muna tayo sa setting. Yan. So, punta tayo dito sa render. Yan. CP yung ginamit natin kasi yung CP is, ito yung mga, kunwari yung CP mo is, CP yung mga boss, ang nagpapatagbo yan is yung RAM mo. Tapos yung CODA, hindi ko alam tong CODA mga boss. Tapos yung RTX, ito yung graphics card. Depende sa inyo kung ano yung mas mabilis. Sa ngayon is CPU muna ang gamitin natin. So, karamihan kasi wala pang graphics card. So, CPU, yung quality is i-load nyo lang. Yung low o low plus nyo lang. Kasi i-check lang naman natin yung background natin kung okay ba yung itsura niya or meron pa tayong i-adjust. Tapos sa render output, kung anong nakalagay sa original, ayun muna yung inano nyo. Para mas mabilis siyang mag-render muna. So, try natin. Check natin yung pinaka-background natin kung okay ba siya. So, pindot nyo lang tong parang takori dito. Yan. Para ma-render siya. So, check natin yung background natin kung meron pa tayong i-adjust. So, ayun mga boss, nagre-render na siya. Kung makita nyo mga boss, mabilis yung rendering niya. So, nakalupa lang yung render output natin. So, magiging ganito siya. So, makikita natin, meron na tayong background. Yan, may clouds na siya doon sa likod. Tapos, yung time natin, okay naman siya. So, pag ganyan, pwede nyo siyang i-adjust. So, ulitan lang natin to.
Yan. Kung gusto nyo medyo maliwanag o madilim yung ano nyo, yung model nyo, pwede nyo i-adjust dito sa setting ng sunlight. So makikita nyo may intensity dito, pwede nyo siyang i-adjust ng konti kung anong kaliwanag yung gusto nyo. Pwede naman medyo madilim or sakto lang yung maliwanag. So try lang natin ng 1.5 yung liwanag niya kung okay siya. Tapos i-test nyo ulit, i-render kung okay ba yung pinakaliwanag ng dito sa model natin. So yung background natin okay naman na siya. Yan. Dito lang sa background kung pwede nyo pang i-adjust or meron pa kayong i-adjust. So ayun mga boss, makikita natin okay naman na siya. So kung gusto natin paliwanagan pa ng konti o may adjust pa tayo, pwede naman dito sa setting na to. So lalakyan lang natin tong V-Ray natin. Yan. Meron kayong pwedeng i-drag nyo lang tong parang dito sa may gilid, parang may mga dot dito sa gilid. So i-drag nyo lang siya para magpakita yung setting niya. So yung exposure, meron dito, i-click nyo lang yung exposure. Tapos pwede nyo siyang adjust ng konti. Yan, makikita nyo na adjust siya ng konti. Yan. So yung ano natin, highlight burn. So nakadepende sa inyo. Yan, contrast, pwede nyo siyang i-adjust. Yan. So makikita natin, okay naman na siya. So makikita nyo mga boss, yung rendering niya is pixelated kasi nakalow kasi yung quality ng image natin. So kaya pixelated. So mamaya is ipapakita natin yung setting niya mamaya. So ngayon, okay naman na yung mga boss, okay naman na yung background natin. Nakaayos naman na mabuti. Yung grass, yung land natin, okay naman na siya. So ine-next naman natin ngayon is yung materials natin. So okay na tayo sa background. Ang gawin nyo lang dyan, i-adjust nyo lang kung ano yung gusto nyo, yung direction ng araw, shadow, eto siya. Yan. Shadow niya, kung anong gusto nyo. Next naman natin itong materials. So panoorin nyo yung part 5 natin doon sa materials kung paano siya gawin na mas realistic. So ngayon, kung napanood nyo na yung part 5 natin, pwede na tayong tumuloy. Yan. So baguhin lang natin itong fence natin. So paano ba siya babaguhin dito sa V-Ray. So, click lang natin ulit to. Asset editor natin. I-click mo natin to. Ito yung makikita nyo yung una. Yan. Ito, sa materials. So, ang gagawin natin para ma-select lahat tong fence natin na pare-parehas yung kulay. So, pindot nyo tong sample pane. Pagka-pindot nyo, i-select nyo lang yung fence natin na parehas yung kulay. So, select lang natin yan. So, automatic naman dito sa V-Ray na magsiselect yung ginamit nating materials dito sa fence natin. So, ito yon. So, pag-check natin ulit, sample paint, kung isa-select ko tong fence na to, yung wall niya na materials na ginamit ko, pagka-click ko, automatic na magsiselect dito sa materials. So, baguhin natin tong fence natin, click natin to. Pag mayroon kayo nakikita or hindi nyo makita, i-click nyo lang tong edit in V-Ray. Papakita na yung setting ng materials natin. So, dito natin babaguhin yung kulay ng fence natin. So, click lang natin tong orange na color na to. Click nyo lang. Tapos, pwede nyo siyang baguhin yung gusto nyong kulay na ipapalit. Yan. So, black yung nilagay natin. Naging black na din yung materials natin. So, makikita nyo, hindi siya naka-realistic. So, punta lang kayo sa reflection. Tapos, isagad nyo to. Yan. Naka-reflection na siya. Tapos, punta kayo sa reflection glossiness. Yan. Adjust nyo lang konti kung kano ka-reflect yung gusto nyo dito sa, fence nyo. Yan. So, metal siya na may pintura. Depende sa inyo. So, basta panoorin nyo yung part 5 natin, matutunan nyo yung paggamit ng materials. So, next naman natin, okay na siya. Itong fence naman nito, itong wall natin. So, isa-select natin ulit, sample paint, click nyo to. Tapos, i-click nyo tong materials na to, dun sa wall natin. Click. Makikita nyo na select na din siya. Tapos, gagamit na tayo ng mga materials. So, meron akong materials dito na nagawa ng mga boss. Click nyo lang to. Yan. Ito na yung mga materials na gawa na. Kung wala pa kayo dito mga boss, pwede ko siyang isend. So, panoorin nyo yung video natin dito sa pag-insert dito sa
mga materials na gawa na. So, ito kasi galing kay Architect X, siya yung gumawa nitong mga materials na to. So, hanap lang tayo na ipapalit dito sa fence natin, dito. Yan, itong fence natin. So, ang gawin nyo dyan, so, isa-select lang natin itong materials ng fence natin sa full paint ulit. Click natin to. Pagka-click nyo yan, automatic naman siya, di ba mga boss? Ito na siya. Tapos, right-click natin. Tapos, select object to scene para ma-select lahat ng fence ng materials natin. Yan, nakaselect na lahat. So, makikita natin. Yan, nakaselect lahat mga boss. Yan. So, pwede na natin siyang baguhin. Kung hanap lang kayo dito na pwede nyo siyang ipalit. So, try natin siyang palitan. Gawin natin ito. Kunwari, ito yung papalit mo. Yan. Pagka-click mo yan, right-click, apply selection. So, makikita natin na apply na siya, napalitan na siya mga boss. So, pwede pa natin siyang palitan kung hindi natin gusto to. Hanap pa tayo ng pwedeng ipalit. So, gawin natin medyo plain lang. Punta tayo dito. So, try natin to. Right-click natin, apply selection. Yan, na-apply na siya. So, ang gagawin lang natin is lalakihan lang natin kasi medyo maliliit yung materials natin. So, punta kayo dito sa edit, tapos punta kayo dito. Yan, yung size na gusto nyo. Pwede na natin siya ng mga 2,000. Tayo natin kung okay ba siya. So, select muna natin pala siya. Yan, select natin itong materials na to. Tapos, edit. Tapos, pwede natin siyang baguhin. Try natin siya ng 2,000, 3,000. So, yan. So, mga ganyan, medyo okay naman na siya. Kung gusto nyo pang i-adjust ulit mga boss, pwede natin siyang palitan ng 2,500. So, mga ganyan, parang okay naman na siya. So, yung wall natin, makikita nyo parang luma yung wall natin. Yan. So, okay na yan. So, pwede natin palitan lahat ng materials natin. So, punta lang kayo sa select ulit para mabalik tayo dun sa mga materials na ano natin. Sample paint ulit. Kunwari, itong wall natin, white siya. Click nyo lang. Tapos reflection. Sagad nyo lang siya. Tapos konti lang. Half lang ng ano natin. Yung reflection glossiness niya. So, palitan natin ulit to. Kunwari, ito. Right click natin. Okay naman niya. Naka-black naman. Reflection. Sagad lang natin. Tapos, ganito lang siya. Yan. So, pwede nyo siyang isagad na ganyan. Yan. Depende sa inyo mga boss. So, select natin to. Click mo yan. So, kung gusto natin medyo dark yung ano natin, dark lang natin ng konti. Yan, okay na yan. Tapos, punta kayo sa reflection ulit. So, mag-focus lang kayo kung mga materials mga boss na wala dun sa dito. Yan. Kung mga normal lang na ano, dito lang kayo mag-focus sa reflection. Isagad nyo yung reflection color. Yan. Tapos yung glossiness niya mga boss. Depende sa inyo kung anong gusto. So, isasagad lang natin to kasi medyo makintab yung ano natin, gutter natin. Yan. Tapos, next natin. So, eto naman mga boss. Yan. Kung gusto nyo palitan or gusto nyo ng ibang materials dito sa bricks natin dito mga boss, pwede naman kayo mag-download. So, ang gagawin natin is mag-download tayo na ipapalit dito sa Google na mas realistic. So, punta tayo sa Google mga boss, hanap lang kayo ng ipapalit na mas realistic tingnan. Kunwari ito, yan, depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Pwede natin i-download to, right-click natin, save as, tapos i-save lang natin dito. So, makita nyo hindi siya image, dapat naka-JPEG itong huli nito. So, hindi siya pwede. Maghanap ulit tayo ng pwedeng naka-image. So, try natin to. So, try natin to mga boss or ito. So, right-click lang natin. Save as. So, hindi siya pwede. Hanap tayo ng pwede. So, try natin to. Yan. Or ito. So, try natin to mga boss. Right-click. Save as. Naka-JPEG na siya, yung image. So, pwede siyang gamitin. So, click lang natin to.
I-save lang natin sa folder na mabilis natin makita. Tapos, save. Pagka-download nyo mga boss, punta ulit tayo dun sa SketchUp. Yan. So, papalitan natin to or mag-a-add tayo ng materials. Pindot nyo lang tong create materials. Yan. Pagka-click nyo, merong setting dito. Meron kayong makikitang folder dito mga boss. Click nyo yan. Tapos, hanapin natin yung dinownload natin kanina. So, saan na ba yan? So, ito yung mga boss. Oh. Click natin to. Tapos, open. So, meron na tayo. Okay natin. So yan. Okay na siya mga boss. Na-import na siya. So, i-ano lang natin ng edit to V-Ray natin ulit para makita natin yung setting niya. Yan. So, ang gagawin natin, ipapalit natin itong materials na ito mga boss dito sa bricks na to. So, ang gawin mo natin is double-click muna natin siya. Yan. Double-click hanggang ma-select tong materials na to. Tapos, i-click natin na ganyan. So, makikita nyo is maliliit siya mga boss. So, ilalakyan lang natin siya. Edit ulit natin. So, setting natin ng size. Try natin siya ng 1,000. So, yung 1,000 medyo okay naman siya. Kung gusto nyo pag i-adjust ng konti o liitan, pwede naman ng 700. Yan. Okay na siya mga boss. Double click lang natin ulit. Yan. So, papalitan ulit natin to. Ang gagawin na lang natin is isi-select natin to. Ganito yung gawin mo mga boss para mapalitan itong materials na to. So, ito yung ilalagay natin. Ang gawin nyo muna is isi-select natin yung materials na babaguhin natin. Click natin yan. So, ito na yon. Automatic sa V-Ray. I-right click lang natin to. Select object scene. Ayun, na-select na siya mga boss. Tapos, so i-click natin yung ipapalit natin. So, ito yon. Click nyo lang siya. Ito na, ano na siya. Automatic naman sa V-Ray. I-right click nyo lang to. Apply to selection. So, makikita nyo mga boss dito na apply na lahat para hindi na siya isa-isa. So, okay na siya. So, sa tiles naman natin, select natin yung tiles natin. Pagka-select, edit V-Ray. Ito na yung setting natin. Papalitan ulit natin. Pwede na tayong kumuha dito ng papalit na tiles. Click na lang natin yung tiles na pwede nating ipalit. So, ang gawin natin ulit para ma-select lahat, sample paint ulit natin. Select natin to. So, automatic naman siya. Right click. Select object ulit. Yan, na-select na siya. Papalit tayo ng tiles. So, try natin yung medyo puti lang ng konti. Kunwari, ito yung ipapalit natin. Ito na lang. So, sample lang naman. Ito. So, i-click natin to. Right click. Apply selection. So, makikita nyo na apply na siya. Ito na siya mga boss. Ang gagawin lang natin, i-edit lang natin siya. Or isa-select muna natin yung object. Select muna natin to. Tapos, i-edit natin siya. Pwede natin gawin na 300. So, yan. Okay na yan. So, babaguhin ulit natin yung mga materials na pwede pang baguhin. Hindi natin to patatagalin tong materials na to. Panoorin nyo na lang yung part 5 natin para matuto kayo kung paano natin siya ina-apply. So, select natin to ulit. Yung wall natin, okay naman na siya. Tapos, ito, papalitan natin ulit. Reflection, sagad natin. Tapos, gitna lang natin. So, ano pa pang papalitan? Ito. Select natin ulit to. Papalitan natin ulit. Reflection, sagad natin ulit. Tapos, papalitan natin ng kulay to black. So, okay na. Tapos, yung ito. Itong wood na design natin dito. Click lang natin to. Yan. So, papalitan natin dito. Kukuha na lang tayo ng materials dito sa nagawa na dito. Sa materials dito na realistic. So, isa-select natin ulit to. Yan, na-select na siya. Right click. Select scenes. Yan. Na-select na lahat. Yan, ito lang naman. Tsaka ito. Tapos, punta tayo sa wood. Yan.
Tapos, wood supply. Try natin to. Yan. Try natin to. Right-click, apply selection. So, makikita nyo na apply na siya. Yan, nabago na siya. So, ano pa yung babaguhin natin mga boss? Itong orange na to. Yan. Select natin to. Gawin lang natin ng puti. White. Yan. Automatic naman siya. Reflection. Sagad natin. Tapos, i-hap lang natin ng konti. Tapos, ano pa ba? Yung glass natin mga boss. Yan. Sa glass naman. Click natin to. Select natin tong glass natin mga boss. Yan. Kaselect nyo mga boss. Right-click ulit. Select object scene. Hanap tayo ng glass dito. So, yung materials na glass, ito yon. Kung gusto natin na clear lang, pindot nyo lang to. May mga materials naman ng glass dito. So, ang ginagamit ko lagi dito, ito yon. Tapos yung clear glass. Hanapin natin yung clear glass. Ito yata yon. So, right-click. Depende sa inyo kung ano yung glass na gusto nyo akong gamitin. Try natin to. Right-click. Apply selection. So, na-apply na siya. Yung glass natin. So, yung cortina naman natin, papalitan din natin. So, next naman natin mga boss, yung cortina natin, papalitan din natin siya. So, ang gawin natin dyan, i-punta lang tayo dito para ma-select natin yung cortina. So, buhatin lang natin ng konti. Yan, para mabuhat natin, mapunta tayo dun sa loob. Yan, buhatin lang natin. Yan, ito na yung cortina natin. So, yung cortina natin, isi-select natin ulit siya. Yan. Pagka-select nyo, ito na yung cortina natin. Right-click, select object. So, papalitan lang natin ng materials dito na. So, papalitan lang natin yung cortina natin. Click nyo tong fabric mga boss. May mga ano na dito. Yan. So, gawin natin siyang transparent lang. Ito, naka-transparent. Or depende sa inyo kung ano yung gagamitin. Hanap pa tayo dito sa may baba. Sobrang dami itong mga boss yan. So, try natin yung transparent or yung clear lang. Clear white lang. Ito. Right-click. Apply selection para ma-apply doon sa cortina natin. So, makikita natin na apply na yung cortina natin dito sa materials na ginamit natin na realistic. Okay na lahat mga boss. Nabago natin yung mga materials natin. Kung check nyo na lang din mga boss kung meron pa kayong mga ibang hindi na bago na materials. Yan. Okay na siya. So, try natin ditong ito, di pa natin nabago to. So, select natin ulit. Yan, materials ulit tayo. Yan, select naman na siya. Ang gawin natin ulit, same procedure ulit. Select natin to, automatic. Right-click, select object. Yan, na-select naman na siya. Yan, na-select na siya mga boss. Pwede na natin palitan dito. Hanap lang ulit tayo dito, wood supply. Hanap kayo yung ipapalit. Kunwari, ito yung papalit ko. Right-click, apply selection. So, ayan, ano na siya, napalitan na siya mga boss. Yan. Kunwari, ito, medyo light ng konti. Apply selection mo ulit para mapalitan. So, yan, napalitan na siya. So, next natin, wala na tayong babaguhin. Itong floor natin dito, baguhin na natin ulit. Right-click ulit natin. So, punta tayo dito. Automatic naman siya dito. Kung ano yung mga boss. Kunwari, i-click ko to. Yan, automatic siya. So, click natin to. Right-click natin ulit. Select object. Hanap tayo ng ipapalit. So, punta tayo sa concrete. So, hanap tayo dito na pwedeng ipalit. So, punta tayo sa bricks siguro. Baka meron dito na magandang ipalit. Bricks, wala. Or sa ground. Sa ground naman, madami dito. Kaso lang, wala. So, stone. Tignan natin stone. Ito. Pwede natin siyang palit dito. So, click nyo lang to. Right-click. Apply selection. So, makikita nyo na apply na siya, pero maliliit siya. So, edit natin ulit. Try natin siyang lakayan. So, try natin 1,000.
kung gaano siya kalaki. So, medyo maliit pa. 2,000. So, isi-select muna natin pala to. Yan. Yan. Nabago na yung materials natin. Edit natin ulit. Tapos, try natin siya ng 1,000. So, yan. Kung okay naman siya, yung laki niya, yung scale niya, so, wala nang, kung okay naman siya, or pwede nyo pang i-adjust ng konti, so, punta lang kayo sa edit. So, eto, okay naman na siya. So, nabago na natin lahat. Yan, yung materials natin. So, in-next naman natin, so, okay na tayo sa materials mga boss. Nabago na natin lahat. So, okay naman na tayo sa materials mga boss. So, yan. Tapos, next natin, hanapin pa natin yung hindi natin nabago. Ito pa yung pinto natin, hindi pa natin na palitan yung materials niya. So, select natin ulit. Ito tayo sa ano ulit. Ito. So, select natin ito. Yan. Babaguhin natin to. Tapos, ito yun. Right click. Select object. Punta tayo sa wood ulit. Wood supply. Baguhin natin siya ng simple. Ito. Apply selection. So, na-apply na siya mga boss. Tingnan nyo na-apply. So, ito medyo dark na wood. Hanap tayo ng medyo dark na wood. Ito. Try natin to. Right click ulit. Or isa-select muna natin yung papalitan. Ito yon. Right click. Select object. Tapos ito yung papalit natin. Right click. Apply selection. So yan mga boss, napalitan na siya. So okay na lahat. Yung materials natin, okay na lahat mga boss. Yan. So testing natin ulit dito sa rendering natin sa V-Ray kung okay naman yung materials na ginamit natin. So try lang natin itong view na to. Yan. Tapos i-render natin siya. So, check natin yung rendering niya or maganda ba yung materials na nilagay natin. So, ito na yun mga boss. Sinek na lang natin dito sa ano natin. Sabi ko nga, makikita nyo medyo pixelated siya. Okay lang yan mga boss kasi mamaya makikita na natin yung pinaka-render niya talaga mismo. So, pag ganito kasi, sinecheck lang natin siya kung okay ba yung nilagay nating materials. Ay, ang ano lang naman dito sa materials mga boss, basta birago mo yung mga materials niya or wala kang na-miss, so, okay siya. So, pag ganito, makikita natin yung rendering niya, okay lang yan. Pixelated lang yan muna. So, okay lang yan mga boss. Talagang pixelated yan kasi yung, sabi ko nga, yung output ng ano natin, rendering natin is mababa pa siya. So, back natin ulit. So, okay na tayo sa materials. So, ang importante na bago yung lahat ng materials. So, next naman natin, maglalagay na tayo ng mga trees. Yung trees naman natin, panoorin nyo yung part 4 kung paano natin siya ginawa or in-import dito sa model natin. So, gagawin natin, meron na tayong mga trees dito. Punta lang kayo sa, di ba, sa component. Sa component, mga boss, meron tayong mga trees dito. Yan, makikita nyo, image lang to na ginawa natin. So, nga pala mga boss, hindi ko naturo kung paano ginawa tong mga trees na to. So, ang gagawin natin, pagkatapos itong video na to, mag-upload ulit ako kung paano natin ginawa tong mga trees na image na to. So, sa ngayon, is ilalagay muna natin yung mga trees natin. Yung part 4 natin, panoorin nyo yun mga boss. Andun yung files ng mga trees natin kung paano natin i-import dito sa SketchUp. So, hanap tayo ng trees na ilalagay. So, try natin to. Kung makikita nyo mga boss, ganito lang siya. Yan, image lang siya. Itong trees na to is mahogany. So, pwede natin ilagay dito, banda. Yan. So, ang gawin nyo lang, i-scale lang natin siya. Lilitan lang natin. So, i-scale natin sa model natin. I-move lang natin siya dito. So, pwede natin itong i-copy. So, sa ngayon, wala tayong plug-in. Wala kayong plug-in na ano mga boss. So, ang gawin nyo na lang dyan, copy nyo lang siya. So, ang gawin nyo dyan, pag-copy, click nyo yan, tapos control nyo lang. Tapos, ganyan, control ulit. Tapos, click nyo yung model, control, para makopy. So, ang gawin natin, kakopy na natin to. Yan. Copy. Ilagay natin dito.
Yan, kunwari ganyan. So, meron na tayong trees dito. Yan, meron na tayong trees. So, maglalagay tayo ng plants dito sa harap niya. Hanap tayo ng plants na pwedeng ilagay. So, try natin to. Plant na to. Yan. So, scale lang natin ulit. Yan. Pagka-scale natin, litan lang natin konti. Yan. Tapos, move natin ng konti. Yan. Tapos, pwede natin siyang i-copy. Click nyo yan. Control. Yan. Click, control, click, control. So, pwede natin siyang ibaba. Yan. So, click lang natin to lahat para mas madali. Control dito. So, lalagyan din natin siya dito banda. Yan. Click nyo lang. Tapos, control nyo lang para makapit. So, try natin dito. Lagay tayo dito. Control. Yan. So, move lang natin. Konti. So, okay na yan. Maglalagay tayo ng plants natin dito. Hanap tayo ng plants na pwede ilagay. So, try natin ilagay ito. Click natin yan. Tapos, i-scale lang natin. So, scale lang natin. Move. So, scale. Lakihan lang natin ng konti. So, yan. Tapos, pwede natin siya i-copy o isa-select muna natin siya. Yan. Tapos, click nyo tong move. Yan. Click nyo to. Control nyo lang para makopy siya. Control, copy, control, copy, control, copy. Yan. So, may plants na tayo dito. Lalagyan lang natin siya ng medyo mas maganda ng konti. Lalagay pa tayo ng plants dito. So, try natin maglagay ng plants dito. Yan, dito, banda. So, ito, scale lang natin siya. Dilitan lang natin. Tapos, move natin siya dito. Yan. So, next naman natin, lalagyan natin ng plants dito. Try natin to. Yan. Or try tayo ng iba. So, try natin to. Yan. Mahogany. Yan. Try natin yan. Tapos, try tayo ng ibang trees. Yan. Dito. So, ito, lagyan natin dito. Sa may likod. Yan. Control. Try tayo ng iba. Yan. So, makikita nyo, medyo malalaki yung trees natin. Pwede natin siyang scale. So, scale lang natin. Gitan lang natin. Konti. Yan. Ito. Medyo malaki. Scale lang natin. Konti. Mga ganyan. So, move lang natin. Tapos, ito. Delete natin to. Medyo malaki. So, hanap pa tayo ng ipapalit. So, try natin to. Yan. So, pwede natin ilagay dito yan. So, iba-iba. Depende sa inyo anong gusto nyo. Yan. Click natin to. Click natin to. Hanap pa tayo ng iba. So, ito. So, yan. Click natin to. Lagyan natin dito. Tapos, i-scale lang natin to. So, yan. So, try natin to. Scale. Tapos, ito. Scale din natin to. Select. Tapos, scale. So, lagyan natin ng konti. So, lagyan pa natin ng trees dito para mas madami. So, yan. So, yan. So, lalagyan natin ng plants dito. Yan. Tapos, scale lang natin to.
Yan. Tapos, kakopy natin. Yan. Tapos, i-highlight natin na lang to para mas mabilis. Copy natin ulit. Copy natin dito. So, yan. So, i-check na natin kung okay na ba yung background natin sa mga trees natin. So, hanap tayo ng background na pwedeng gamitin. So, kunwari, ganyan. So, kunwari, ganito yung view natin. So, aayusin lang natin ng konti, mga ganito. Yan. So, okay na itong ganito. Sa paglalagay ng mga trees, mga boss, advice lang naman. So, wag lang kayong maglalagay ng medyo madaming trees sa background niya or sa likod. So, mga konti lang siya. Mga 3, 4, makita lang yung background natin na nilagay na clouds. So, okay na itong ganito. Kung gusto niyo itong view na ito, mga boss, ang gawin niyo dyan is punta kayo dito sa scenes. Sa scenes, mga boss, click nyo lang yan. Tapos, i-add lang natin to. Yan. A-add lang natin tong view na to. Pero, bago natin i-add to, punta muna kayo sa camera. Yan. Dapat naka 2 points perspective siya. Yan. Yan, naka 2 points perspective niya. Tapos, ayusin nyo lang konti. I-click nyo lang tong fan para mabuhat nyo kung ano yung direction, taas, tsaka baba. So, kung okay naman tong ganitong view, so, add na natin yung scenes natin. So, wait lang natin hanggang ma-add yung scenes natin. So, makita natin na add na siya. So, may click dito, pwede mo siyang i-click dito, pwede dito. Kasi pag ano natin, kunwari may binago tayo dito, tapos gusto natin balikan yung view na ginawa natin, o yung scenes natin, i-double click mo lang to. Double click mo lang yan, mapupunta na tayo dun sa view na ginawa natin. So pwede nyo itong i-click tong scenes na to. Yan. So, pwede naman dito sa may taas. May scenes din dito sa taas. Yan. So, okay na yung view natin. Ang gagawin na lang natin is yung setting naman. So, okay na lahat. Yung background natin, yung mga trees natin, yung mga materials natin na nilagay. So, ipa-final render na natin siya. So, punta kayo sa editor. Yan. So, i-check muna natin kung okay yung ginawa natin muna bago natin i-final render. So, baka may na-miss pa tayo or meron pa tayong pwedeng baguhin. So, re-render muna natin siya. So, click natin ito. So, check natin kung okay naman siya, yung mga trees natin na nilagay. So, makikita natin yung trees natin, okay naman siya. Yan, yung mga trees natin, okay na siya. Yan. Okay na. So, ang adjust lang na natin siguro, yung shadow niya medyo madilim or medyo gusto ko pa siyang i-adjust ng konti, mas maliwanag ng konti. Yan. Tapos, minimize na lang natin kasi medyo kita naman natin yung kung ano pag i-adjust, di ba? So, minimize na lang natin dyan habang nagre-render. So, punta tayo dun sa light. Tapos, yung sun natin. So, i-adjust ko lang ng konti yung shadow natin. So, tataas lang natin konti. Yung rotation, siguro gusto ko ilagay na pa ganito. So, sa likod na lang. Yan. Kung okay na yan, yung intensity natin, tasan natin ng konti, okay na yan. So, i-stop lang natin yung rendering natin. So, nakita ko naman na, so, ang binago ko lang yung direction ng shadow natin, tapos yung sun. So, kapag okay na lahat, pwede na natin siyang i-setting yung final render. So, ang ng setting ng final render, mga boss, ganito lang yung gawin nyo. So, punta lang kayo sa setting, may bearing dito, makikita nyo. Click nyo lang yan. Tapos, yung quality, isagad na lang natin, or depende, or high na lang muna. Tapos, yung render output, punta kayo sa render output. So, ang gawin natin dito, para medyo 4K yung natin, yung image natin or rendering natin. So, ito kasi mga boss, medyo matagal na yung rendering niya. Kasi tinasa na natin yung rendering output niya. So, pwede natin siyang gawin na 2,000.
2,000. Automatic naman dito sa isang, yung height niya, automatic naman kung binago mo to. So, kapag okay na, lahat, yung view natin, okay na. So, ngayon naman, ipa-final render na natin mga boss. Click na natin tong rendering ito. So, click na natin tong render. Yan. So, wait na lang natin. Yan. So, wait na lang natin hanggang ma-render. So, ito kasi mga boss, medyo matagal tong rendering na to. So, pwede pa tayong magkape-kape or meron pa tayong pwedeng gawin. Tapos, mamaya, babalikan na natin siya. So, wait na lang natin. Medyo matagal to mga boss. So, ayan mga boss, tapos na siya mag-render. So, after mga 30 minutes, so, natapos siya. So, depende kasi dun sa spec ng PC nyo. Kung medyo mababa, so, mas matagal yung rendering niya. So, makikita natin, okay na siya. Ito na yung model natin. So, pwede pa natin siyang i-adjust dito na lang sa setting na to. So, yung mga exposure, yung brightness, yung white balance. So, makikita nyo siya pag naka-close yan. Yan. Kunwari, naka-close dito sa side. Meron yung mga dot dito, i-drag nyo na lang siya. Yan. Pagka-drag nyo, punta kayo sa exposure. Yan. Pwede natin siyang adjust kung gaano kaliwanag yung model natin. So, pwede natin siyang adjust ng half lang. Yan. Timplahan nyo na lang mga boss. I-adjust nyo na lang kung ano yung mga gusto nyo. So, yan. Yan. Tapos yung white balance natin, pwede natin siyang i-adjust. Yan. Tapos, adjust natin ng konti. Temperature natin. Yan. Pwedeng ganyan. So, okay na siya. Pwede na natin siyang i-save. So, may makikita kayo dito sa may taas. Save current channel. Click nyo yan. Tapos, i-save nyo doon sa folder na mabilis nyo makita. So, naka-PNG tayo. Pwede natin siyang JPEG na lang. Tapos, 3D render bongga. So, save na natin. So, tapos na siya. So, ayun mga boss, okay na siya. Yung mga trees natin, yan, mga image lang yan. So, tuturuan ko kayo kung paano ko siya ginawa. Tsaka, saan ko siya dinownload. O saan ko kinuha yung mga trees na ganito. So, sa next video natin, ituturo ko sa inyo, i-upload ko din agad. So, hanggang sa muli mga boss, paalam na.